isang mabilisa lang. Dito tayo ngayon sa court. Since wala pa tayong ride ngayon, wala pa tayong tour, kailangan dire-diretso tayo sa pagpapatawis pag-ensayo. Okay, bakit nga ba tayo nag-episode ngayong araw na to? Bibigyan ko kayo ng tips habang ngayon maulan at wala kayong ginagawa sa bahay, wala kayong magawang activity sa bahay. So gagawin natin, bibigyan ako ng 3 tips sa inyo para hindi mag-deplete ang inyong mga muscle. Okay? So, kung nga po pala si Papa Jack, kung bago ka lang dito sa channel natin, ako po si Papa Jack. Kung hindi ka pa nakaka-follow sa ating FB page, sa ating TikTok, at dito sa ating YouTube channel, mag-follow ka na. Right? Bike Talk with Papa Jack. So, simulan na ito. Isang mabilis lang ito, kaya huwag kang aalis. Ito yung number 1 dyan. Number 1, kapag tayo ay walang bisikleta, ang pinakagagawin natin, syempre, kailangan dire-diretso yung pagpapawis natin. Hindi pa pwede na mag-i-stagnant tayo sa isang buong araw, sa isang buong linggo. Wala tayong ginagawa. Kasi doon nagbibuild yung tinatawag na fats. Doon tinatawag na nagbibuild yung nagkakaroon ng water stagnant sa ating katawan. Yung kinakain natin, yung iniinom natin, hindi lumalabas. So dahil nga hindi tayo nakakapagbisikleta, mas nangyayari, nahihirapang lumabas yung mga pawis natin hanggang sa nai-stack. Kapag na-stack ang pawis natin, ang mangyayari doon ay fats. Pagka yung fats, ang nangyayari doon, tubigas ng husto, mangyayari, wala na. May tama ka na. Mahirapan ka ng makarecover niya kasi mabigat-bigat na yung katawan mo. 1 week pa lang yun, paano kung 2 weeks? Okay? So ngayon, ito naman ang panibago natin tanong. Ang panibago nating senaryo kapag tayo ay hindi nagpapawis, nag-ensayo. Susunod yan, doon nalalabas yung ating mga sakit-sakit. Okay, kapag hindi tayo nakakapag-ensayo. Ano nga ba yung mga sakit-sakit na yun? Andyan yung acid, arthritis, andyan yung sugar, tataas yung sugar natin hanggang sa mag-a-acid tayo. Yan yung mga nangyayari kapag tayo ay hindi nakakapagpapawis. Ano nga ba yung susunod natin? Pangalawa natin, syempre, ito yung tips natin. Kailangan kumain tayo ng mga masustansyang pagkain. Kailangan masustansyang pagkain ang kainin natin. Pagka tayo ay nasa bahay lang, as much as possible, huwag na tayong kumain ng makakapag-stack ng sakit sa ating katawan. Okay? Yun yung number 2 natin. Yung number 1 natin, kailangan tuloy-tuloy ang papawis natin. Kailangan natin mag-ehersisyo, mag-training, mag-workout sa bahay. Pangalawa, kailangan natin kumain ng maayos. Kasi kung hindi ka kakain ng maayos, sigurado, mag-i-stack lahat ng mga sakit-sakit mo. Lalo na, kung mahilig ka sa baboy. Bagay, ako kasi hindi ako mahilig sa baboy, kaya okay lang din naman sa akin na hindi ako, tsaka ako yung tipo ng tao hindi talaga tumataba. Kahit anong gawin kong kain, isang 3 kain, 2 kain. Pero nasanay na ako na OMAD talaga ako. 1 meal a day lang talaga ako. Other than that, sa food na kakainin ko sa buong araw, puro kape, yan. 2 beses magkape, tapos lana, okay na yan. Tapos tinapay lang kung meron. Kapag medyo nagutom ng konti. Gawin lang ginagawa ko. Pero mas lamang ang ginagawa ko sa training. Mas lamang ang ginagawa ko papawis kaysa sa ginagawa kong pagkain. Okay. Pagkain ng ng araw-araw. Pero kapag tapos ko mag-workout, pagkatapos ko mag-training, pagkatapos ko mag-bike, talagang lamon ako. Kung makapapanood nyo naman talaga yung natin, sa video natin, sa mga vlog natin, lagi akong kain ng kain, kasama ko yung Papa Jack and friends. So, yun, yun yung number 1 tsaka number 2 natin. Okay? Susunod, yung number 3. Teka, andito ka pa. Interesado ka, no? Interesado ka sa sinasabi ko, no? Okay? Interesado ka sa sinasabi ko. Kaya nandito ka pa. Eh, di mag-follow ka na. Ayan, salamat. Anyway, number 3 tayo. Ito yung susunod natin, ha? Last na to. Kapag kayo ay walang bisikleta at hindi kayo nakapag-training, hindi kayo nakapag-ensayo, ang pinakamabisang gagawin nyo ay mag-body workout kayo sa bahay. Kapag nakapag-body workout kayo sa bahay, kahit paano yung weight training nyo lang, malaking bagay na yon kahit paano para at least hindi magkaroon ng stagnant yung water sa katawan natin. Kasi the more na kumakain tayo, umiinom tayo at hindi natin nare-release, mas bumibigat ang katawan natin. So in order na ma-prevent natin yon, mag-body workout kayo kahit siguro mga 3 program lang, and then repetition ng siguro 3 set, tapos isang workout, okay na yon, isang part ng katawan. Halimbawa mag shoulder kayo,
shoulder push-ups, tapos sit-ups, mga ganun lang. Tapos squats, more on pang legs din ang i-targetin nyo. Kasi kapag nagbabike tayo, karaniwan, glutes, legs ang ginagamit natin. So, as much as possible, body weight lang. Huwag kayong gumamit ng mga weights. Kasi kapag nag-weights kayo, tapos hindi naman kayo sanay mag-workout ng may weights, kahit sa bahay lang, okay na yun. Squats, pang hamstring, gamitin nyo lahat ng mga workout sa bahay na pwede nyo mapanood sa YouTube. Marami namang training. Home workout, type nyo. Leg home workout sa bahay. 10 to 15 minutes lang, napakalaking bagay nun. Tamang-tama yung kapag nag-uulan at hindi kayo nakakapag-bisikleta. Dahil the more na tumatambay tayo sa bahay, the more na nakakapupo lang tayo, nanonood lang tayo ng Netflix o kung ano-ano lang ginagawa natin, mas humihina tayo eh. Yung muscle natin nadideplete. So sayang naman yung inensayo natin ng long ride, sayang naman yung inensayo natin ng short ride, tapos bakbakan sa ahon. Sayang naman yun. So panatilihin natin na maging active ang katawan natin kapag tayo ay nai-standby sa bahay. Gaya ko pag ako ay walang bisikleta, ang ginagawa ko, ako ay nag-workout sa bahay, tapos bukod doon, ako ay basketball.